Ito po pinapaliwanag ni Assistant Ombudsman Miko Clabano o Clabano. Okay? At spokesperson din po yan ng Ombudsman tungkol sa proseso. Kasi ganun pala talaga ang hirap ng proseso. Tsaka ang corruption kasi walang resibo yan kung tumanggap ng pera. May dokumento lang tungkol sa kontrata at na walang pera. Pero yung actual na pagtanggap ng pera, wala namang resibo sa nakawan, di ba? So, yun talagang mahirap lang i-develop. At sabi niya, okay, mahaba itong interview. Ang una sa sinabi niya, unahin ko na rin banggitin, baka makalimutan ko, hindi ito bago. Nung nakaraang taon pa, talagang yung mga senador kasama na sa na-identify na dapat ay imbestigahan dahil sa flood control scam. Hindi bago ito kasi pinapalabas kayo, bago lang dahil daw yung majority na Senado ngayon grupo ni Alan na identify Pro Duterte at Pro Duterte daw yung inimbestigahan. Ang sinasabi ngayon, hindi ganon. Kung ano yung inireklamo na tinanggap nila at ano ang dokumento, na iyon ang kanilang pinagbabasihan. At mula daw po nung nakaraang taon, September pa, identify na itong mga ito. At ito nga ho yung focus ngayon ng Ombudsman. Pero sa totoo lang po, matagal na ho talaga ito. Nung September pa po lumabas Ayan. yung mga pangalan po ng mga sa Senate Blue Ribbon Committee pa po yan. Oo. Kaya itong due process kasi, tsaka yung crime kasi po ng corruption, tinatago ho talaga yan. Hindi naman yan nakasulat sa papel. Wala namang invoice or delivery receipt. No? So, ang pag-develop po ng mga witnesses, ang paghigop ng mga evidence ay isang mahabang proseso, lalo na itong mga respondents ho natin ay hindi karaniwang tao din at may kakayahan na itago yung ibang ebidensya. Kaya tumagal ng ganitong panahon dahil sa mga ganung proseso. Okay. Kaya doon sa mga nagsasabi na ngayon lang to at bigla na lang tong lumabas. Oo. Parang tina-timingan nga dun sa iba pang mga nangyayari. Opo, sa amin po, itong mahabang proseso ho talaga at matagal na naming sinasabing matagal na proseso ito. Sige, tapos tapusin natin. Ayun si Assistant Ombudsman, spokesperson, abogado rin po yan, si Miko Clabano. Clabano ang tawag ng iba. Ayun po. Anyway, so, yun yung dating binibiro ko nung araw na parang kamukha ni Coco Martin. Di ba? Binibiro ko nung araw yan kamukha ni Coco Martin. Ayan tinan mo yung mukha niya. Natawa ng tawa sa akin yung pag binibiro ko nung araw. Anyway, so yun po yun. Yun pala yun. Okay. So talaga namang sabagay. Kahit na sino mag-imbestiga pagka talagang malalaking tao. Kasi may connection talaga yan Isipin mo, imbestigahan nila congressman, speaker, dating Senate President, Senador, at mga congressman. Antitindi ng impluensya ng mga yan. Ay totoo naman na pag tumanggap ng pera yung mga yan, wala namang resibo. Ang pagbabasihan lang dyan, yung project, tapos yung amount na nakalagay sa project, tapos yung sasabihin ng mga kontraktor at saka district engineer kung sino yung proponent. Tapos, ang magiging matibay na ebidensya lang, yung pagdi-deliver ng pera, kung sino ang nag-deliver, sino ang tumanggap, yun ang magiging basihan. Pero walang resibo yun. So, mahirap talaga i-develop. Pero ganun pa man, huwag tayong mawala ng pag-asa ng mga Pilipinong pinagnakawan itong mga sinasabing nangurap ng pera ng bayan sa flood control scam at iba pa. Ghost project, yun ang matindi ron Multo na project. May nila ang pondo, pero walang ginawang project, walang proyekto. Binulsa yung pera. Yun ang matindi. Yung substandard, masakit na dinaya yung materyales para ibulsa nila. Kung ang gastos ng project ay 100 milyon, ang ginawa tinipid, 50% na lang. 50 milyon na lang. Yung 50% ibinulsa, yun ang substandard. Pero yung ghost project, yun ang pinakamatindi. May pera, may plano, pero walang sinimula na kahit na anong project. Tapos nawala yung pera. Gaano katindi ang ginawa? Kaya yung mga talagang sangkot dito kahit sino dapat makulong. Dapat bawiin yung pera. Ewan ko kung ano nangyari na sa Anti-Money Laundering Council. Yung araw alam ko nasa mga 23 billion ang na-recover nila. Napahold nila. Ewan ko ano nangyari doon. Nagkakalimutan na Natabunan na itong ingay sa Senado. Alam niyo, ang dami hong nangyayari sa ating bayan. Natabunan. Napabayaan o hindi na masyado napapag-usapan. Pero dapat hindi. Dapat tuloy-tuloy ang kampanya, tuloy-tuloy ang pagpapanagot.
at investigasyon at pagpapail ng kaso. Kaya nga sana po kasuhan na itong mga senador at congressman, dating speaker, dating Senate President, mga kasamahang senador at congressman. Pati iba pang malalaking kontraktor. Nasa na ba yung diskaya? Yung asawa lang, yung babae lang ang nakakulong eh. Dahil sa kaso, yung asawa niya nakakulong sa Senado dahil kinontempt lang. Pero ngayon, nagbago na ang Blue Ribbon Committee, baka mamaya pakawalan yan. Kasi si Marcoleta makakapapil na naman sa Blue Ribbon dahil sila na may hawak niyan. Kaibigan niya yung mga Diskaya. Baka mabalitaan natin, mawala na si Mr. Diskaya dyan sa Senado. Nandiyan sa Senado yan dahil kinontempt yan hanggang ngayon. Hindi pa naman yan pinakukulong ng korte dahil hindi pa yata na ipapayag yung kaso, ewan ko ba. Yung pinakamalaking kontraktor hanggang ngayon talaga naman. Ngayon, nakabelo na yung mga ibang senador na ang dating pinagtatanggol siya. Paano yan? Baka magkalimutan na naman. Talaga lang. Nasa na ang katarungan kung patuloy ang takipan? Nasa na ang katotohanan kung hindi lalabas? Dahil sa impluensya ng iilan. Paano na ang mamamayan Pilipino? Paano ang daan-daang milyon at bilyon o trilyong nawala sa pera ng bayan? Hindi naman ngayon lang nangyari ito. Matagal na po. Kaya tayo palubog ng palubog sa utang dahil malaki ang gastos ng gobyerno kaysa income. Tapos ninanakaw pa. Kaya ngayon halos 18 trillion na ang ating utang. Saan tayo kukuha para bayaran yun? Yung ating pera 6.7 trillion lang. Uutangin pa ang iba ron kasi hindi naman kayang kolektohin yun. Tapos may utang tayong 18 bilyon mula nung nakaraang gobyerno, mga nakaraang gobyerno mula Cory hanggang Marcos administration. Ayan, mahigit ng 18 trillion ang utang natin. Lahat ng gobyerno nangutang. Tapos ang kailang term, iniwan. Lahat ng presidente namamana ang utang. Tapos itong presidente ngayon, mangungutang din kasi kailangan ng pera. So, wala talagang pwedeng pagmalaki sa totoo lang. Lahat ng gobyerno ay nangutang. Collateral ang Pilipino. Lahat ng gobyerno, trilyon-trilyon ang inuutang. Kaya lumaki ng ganyang kalaki. Isipin mo, 18 trillion. Dito nga sa 6.7 trillion na ating budget ngayon taong ito, hirap na hirap makolekta Balita ko mga 4.5, swerte na kung umabot ng 5 trillion ang makukolektang buwis. 6.7 niya. Di mangungutang na naman tayo ng 1.7 trillion para mapunuan yung proposed budget. Proposed project na kagastusan. Ganon katindi. Paano kung ninanakaw pa ng mga korap? Di lalong lumalaki yung deficit. Lalong lumalaki yung kakulangan sa pangailangan. Kasi inutang na nga, nanakawin pa. Kaya mangungutang ulit at yung inutang nanakawin na naman. Oh my goodness. Lord, save the Philippines. Please like and share.